Isang nakakagulat na ulat ang lumabas mula sa West Philippine Sea nang maitala ang isang malakas na pagsabog sa isa sa mga pangunahing military base ng China sa rehiyon. Ayon sa mga tagapag-ulat ng balita mula sa iba't ibang bansa, mabilis na kumalat ang impormasyon na ang nasabing base ay sinalakay ng Japan gamit ang advanced stealth technology na halos hindi na malaya ng mga depensang Chinese. Ang operasyon na isinagawa sa kalagitnaan ng gabi ay iniulat na eksaktong pinlano upang magdulot ng pinakamalaking pinsala sa militar ng China habang iniiwasan ang pagkasawi ng mga sibilyan. Ang base na matatagpuan sa Mischief Reef, kilala rin sa tawag na Panganiban Reef, ay isa sa mga pangunahing outposts ng China sa rehiyon. Itinayo ito bilang bahagi ng controversial na reclamation projects na nagbigay daan sa militarisasyon ng VPs. Kilala ang base na ito sa pag-host ng advanced radar systems, surface-to-air missile launchers, at mga barkong pandigma na siyang ginagamit upang kontrolin ang rehiyon at pigilan ng ibang bansa, kabilang ang Pilipinas, mula sa paggalugad ng kanilang territorial waters. Batay sa mga ulat mula sa intelligence sources, nagsimula ang operasyon ng Japan noong madaling araw ng Nobyembre 30 sa ganap na alas 2 ng umaga, gamit ang cutting-edge stealth drones na kayang umiwas sa detection systems ng China. Nagpalipad ang Japan ng ilang guided munitions na direktang tumama sa mga critical assets ng base. Ang pangunahing radar system, mga missile launchers, at ang command center ng China ang unang tinarget, dahilan upang mawalan ito ng kakayahan sa pagdepensa sa sarili. Napakalinis ng operasyon. Hindi namin napansin ang paparating na drones hanggang sa masyadong huli na. Pahayag ng isang opisyal ng Chinese military na tumangging magpakilala. Dagdag pa niya, ang pagsabog ay nagdulot ng halos kumpletong pagkasira ng kanilang base at nagdulot ng milyon-milyong dolyar na pinsala sa mga kagamitan. Ang eksaktong dahilan ng pag-atake ay hindi pa malinaw sa simula, ngunit ayon sa Ministry of Defense ng Japan, ito ay isang kinakailangang aksyon upang protektahan ang kalayaan sa paglalayag at tiyaking hindi ginagamit ang rehiyon bilang banta sa pandaigdigang kaayusan. Isang araw matapos ang insidente, mariing kinondena ng Beijing ang ginawa ng Japan na tinawag itong isang walang basehang atake at isang malinaw na provocation. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, ang hakbang na ito ng Japan ay maaaring magdala ng hindi maiiwasang paghihiganti. Isang emergency meeting ang isinagawa ng Chinese government sa Beijing, kung saan nagbigay ng pahayag si Pangulong Xi Jinping na nagsabing, ang aksyon ng Japan ay isang direktang banta, hindi lamang sa China, kundi sa seguridad ng buong rehiyon. Samantala, ang international community ay hati sa kanilang reaksyon. Ang United States at ilang miyembro ng European Union ay nagpahayag ng suporta sa hakbang ng Japan na binanggit ang kanilang pagnanais na masigurado ang kalayaan sa WPS. Sa kabilang banda, nanawagan naman ng Russia ng maximum restraint upang maiwasan ang posibleng pagkalat ng digmaan sa rehiyon. Sa Pilipinas, bagamat walang opisyal na pahayag ang gobyerno agad-agad, ilang eksperto ang nagsabing ang insidente ay maaaring magbigay daan sa muling pagbuhay ng claims ng bansa sa WPS. Ang pagsira sa Chinese military base ay nagtanggal ng isang malaking balakid sa posibilidad ng Pilipinas na muling i-reassert ang kanilang soberanya sa mga teritoryong saklaw ng kanilang exclusive economic zone. Sa pagsabog na naganap, iniulat na umabot sa $250 million ang halaga ng nawalang kagamitan ng China. Apektado rin ang kanilang kakayahang mag-monitor ng mga aktibidad sa WPS. Maraming eksperto ang nagsabing ang tagumpay ng Japan sa operasyong ito ay malaking dagok sa reputasyon ng Chinese military na dati itinuturing na hindi matitinag sa rehiyon. Ang pagkawala ng base sa Mischief Reef ay isang malaking pagkatalo para sa China. Hindi lamang nito pinahina ang kanilang presensya sa South China Sea, kundi naglagay din ito ng duda sa kanilang kakayahang protektahan ang kanilang mga interes sa rehiyon. Ayon kay Dr. Hiroshi Tanaka, isang eksperto sa geopolitics mula sa Tokyo University, habang patuloy ang tensyon, nananatiling bukas ang tanong kung paano tutugon ng China sa naging aksyon ng Japan. Ang insidenteng ito ay hindi lamang usapin ng militar kundi ng mas malawak na politikal at ekonomikal na epekto. Sa kabila ng paninindigan ng Japan na ito ay isang kinakailangang hakbang, ang takot sa isang mas malawak na sigalot ay nananatili. Ang insidenteng ito ay hindi lamang para sa WPS. Ito ay laban ng kontrol sa Asia. Pahayag ng isang analyst mula sa Singapore. Sa gitna ng mga usaping ito, ang mundo ay naghihintay, handa sa posibleng pagbalikwas ng China o ang pagsilang ng bagong balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ang biglaang pagsabog sa isang pangunahing military base ng China sa Mischief Reef
ay hindi lamang nagdulot ng malaking pinsala sa infrastruktura, kundi nagpaigting din ng tensyon sa pagitan ng China at Japan. Sa sumunod na araw, naglabas ang Beijing ng isang mariing pahayag na tinawag ang pag-atake bilang isang garapal na paglabag sa pandaigdigang batas. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, ang ginawang hakbang ng Japan ay hindi lamang kawalan ng respeto sa soberanya ng China, kundi direktang paninira sa kapayapaan at kaayusan ng rehiyon. Upang ipakita ang kanilang galit, nagpalabas ang China ng panibagong deployment ng naval forces sa West Philippine Sea. Ilang satellite images ang nagpakita ng paggalaw ng mga barkong pandigma at 2 aircraft carrier na lumapit sa mga kritikal na teritoryo. Bagamat walang opisyal na deklarasyon ng ganti, malinaw na ang aksyon ay nagpapahiwatig ng determinasyon ng Beijing na muling palakasin ang kanilang presensya sa rehiyon. Sa diplomatic front, agad na ipinakalat ng China ang kanilang mga embahador sa iba't ibang bansa upang ipanawagan ang pagkondena sa Japan. Gayunpaman, kaunti lamang ang tumugon sa panawagang ito. Sa halip, pinuri pa ng ilang Western nations ang aksyon ng Japan bilang isang hakbang upang panatilihin ang balanse ng kapangyarihan sa South China Sea. Sa kabila nito, ang Beijing ay patuloy na gumagamit ng pandaigdigang plataporma upang itulak ang kanilang naratibo ng pagiging biktima. Idinidiin ng di umano'y kawalang hustisya na kanilang naranasan, habang abala ang Beijing sa pagpapakita ng diplomasya. Sa loob ng bansa ay tumitindi ang kritisismo mula sa kanilang sariling mamamayan. Sa social media platforms tulad ng Weibo, bumaha ang komento ng pagkadismaya ng mga Chinese citizens sa kakayahan ng kanilang gobyernong protektahan ang mga kritikal na asset nito. Maraming tanong ang bumangon kung paano nagawang makalusot ng Japan sa mga advanced na depensa ng China. Ang hashtag na #NeverForgetMischief ay nagtrend na nagsasabing dapat ay palakasin pa ng gobyerno ang depensa ng kanilang teritoryo. Para sa mga eksperto, ang pagpupursige ng Beijing na balikan ng insidente gamit ang diplomasya ay tila indikasyon ng kanilang pagkakabahala sa posibleng eskalasyon. Ayon kay Dr. Michael Feng, isang geopolitical analyst mula sa Hong Kong, ang China ay nasa posisyong mahina ngayon. Habang sila ay nagmumukhang biktima, hindi nila kayang gumawa ng labis na hakbang na magdudulot ng mas malaking internasyonal na problema. Ang tagumpay ng Japan sa pag-atake ay hindi lamang nakaapekto sa presensya ng China sa West Philippine Sea, kundi nagdulot din ng malaking dagok sa reputasyon nito bilang isang makapangyarihang militar. Ang tanong ngayon ay kung ang diplomatikong protesta ng Beijing ay magiging sapat upang makuha ang suporta ng pandaigdigang komunidad, o kung ito ay magbubunsod ng mas malalim na sigalot na magpapabago sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ang matagumpay na pag-atake ng Japan sa military base ng China sa Mischief Reef noong Nobyembre 30, 2024 ay hindi lamang produkto ng maingat na pagpaplano, kundi ng pinakamodernong teknolohiya na kasalukuyang pinanghahawakan ng Japanese Self-Defense Forces. Sa pamamagitan ng cutting-edge weaponry, nagawa nilang pabagsakin ang isa sa pinakamalalakas na base militar ng China sa rehiyon ng hindi napapansin hanggang sa huling sandali. Pinakamahalaga sa operasyon ang paggamit ng advanced stealth drones na idinisenyo upang maiwasan ang deteksyon ng radar systems. Ang mga drones na ito ay nilagyan ng precision-guided munitions na may kakayahang tumama sa mga critical na bahagi ng base, tulad ng kanilang radar arrays at missile silos. Ang nasabing teknolohiya ay bahagi ng tinatawag na Hades Strike Program, isang classified military project ng Japan na naglalayong palawakin ang kanilang kakayahan sa high-tech warfare. Bagamat kilala ang China sa kanilang malawakang anti-aircraft defense systems, ang stealth technology ng Japan ay nagbigay daan sa mabilis at hindi nahaharang na operasyon. Ayon sa mga ulat mula sa Tokyo Defense Ministry, ang mga drones ay gumamit ng thermal cloaking upang maging halos invisible sa radar at infrared tracking systems ng China.